Ang kaaway po ay merong dalawang taktika para sayangin ang ating pong mga oras. Una ay gawin po tayong busy. Ginagawa niyang marami tayong ginagawa, pinagkakaabalahan. Kaya minsan naririnig ho natin sa ibang mga Kristiyano na busy ako ngayon kaya hindi ko nagagawa yung paglilingkod. At pangalawa ay ang gawin naman ho tayong walang ginagawa or idle. Kasi mas marami tayong time para gumawa ng mga bagay na hindi naman karapat-dapat sa Diyos, at mas maraming opportunity ang kaaway para tayo po'y itempt sa pagkakagawa ng mali. Kaya sabi po sa Efeso chapter 5 verse 16, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. At ang mensahe po natin last Sunday ay may pinanggatang valuing our time. Ito po ay parte ng sermon series natin na surrender. Alam niyo po, kapag tayo po ay tunay na sumusuko sa Diyos, hindi lamang ho yung atin pong mga ginagawa, kundi pati ang atin pong oras ay parte ng paglilingkod po natin sa Panginoong Diyos. Bakit po? Kasi ito pong pagsusurrender ng ating time ay nagpapatunay lamang na ang Diyos na nagbigay sa atin ito ang atin hong ino-honor sa bawat bagay at sa bawat oras na atin pong tinatamasa. Because number one, siya ho ang creator ng time. Sabi nga po dun sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created heavens and earth. So, ang una hong nilikha ng Diyos ay oras. Sabi doon, in the beginning. Ang beginning po ay sign ng pagsisimula. At ang pagsisimula, ito po ay katunayan na nagsimula din ng oras. Kaya nga po, kapag tayo po ay nagkaroon ng hininga, at tayo po ay nawalan ng hininga, kinukuha ho ng doktor yung oras. Anong oras ka pinanganak at anong oras ka nawalan ng hininga. Kasi yan po ay realidad na yung simula ng buhay mo ay meron ding katapusan. At yan po ay control ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po nung si King Hezekiah ay meron na pong taning yung kanyang buhay, siya po ay humingi sa Diyos na mag-extend pa at magkaroon pa ng mas mahabang buhay. At ito po ay grinant ng Diyos. So, may mga bagay po na ibinibigay ang Diyos sa atin pong mga buhay, at habang tayo po'y humihinga, isa po sa patunay na tayo po'y binibigyan ng Diyos ng oras. Ngayon, ang tanong, paano po natin siya ibavalue? At paano po natin siya isurrender sa Diyos? Last Sunday, atin pong napakinggan yung 3 punto na may kita ho natin sa Efeso chapter 5, verse 15 to 17. Number 1, we need to recognize time's limited nature. Ang oras po ay natatapos. Hindi ho siya unlimited. So kapag tayo po ay dumating sa point na habang araw-araw tayo po ay tumatanda, no, mauubos ang oras po natin. Kaya kung hindi ho natin isusurrender ito sa Diyos ng mas maaga, hindi natin gagamitin ang ating lakas, ang ating oras sa paglilingkod sa Kanya, maugulat ka na lang, wala ka ng oras para siya ay paglingkuran. No, at atin nga pong nakita, sabi sa Efeso chapter 5 verse 15, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mangmang. So, paano po tayo magiging matalino sa harapan ng Diyos? Kapag ginamit po natin ang oras sa tamang paraan. Kaya nga sabi po sa awit o sa Psalms 90 verse 12, sabi ho ni David, so teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na matuto kaming bilangin yung araw namin na natitira sa mundong ito. Kasi kapag alam mo na ang buhay ay hindi unlimited, wala kang sasayanging panahon para iparamdam ang pagmamahal sa mga taong nasa paligid mo, at lalong higit gamitin ang oras mo sa paglilingkod sa Diyos. Pangalawa, making the best use of time. Diba? Sabi po doon sa verse 16 ng Efeso chapter 5, gamitin ninyong lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. So gawin ho natin yung best para yung bawat oras ay masiksikan natin ng paggawa ng mabuti. Nakakalungkot pong isipin, maraming oras ang nasasayang na wala ho tayong ginagawa. Inuubo sa social media, inuubo sa pagkwentuhang walang kabuluhan, mga bagay na hindi na nagpi-please sa Lord, no? And lasting po na dapat po nating ma-realize,
seeking God's will. Sabi nga po doon sa verse 17, huwag kayong maging hangal. Sa halip unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kasi when we know the will of God, kung alam natin ang will ng Diyos sa buhay ho natin, wala hong oras na masasayang. Because everything na ibinibigay ho natin sa paglilingkod sa Diyos ay oras at araw na may kabuluhan sa kanyang harapan. Kaya ang sabi nga po dun sa Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths. Kapag tayo po ay nagtiwala sa kalooban ng Diyos, wala hong masasayang na oras because everything, every time na ito po'y binibigay natin sa Lord, alam po natin na yun po ay investment para sa buhay na walang hanggan. Kaya po sa atin pong pagbabahagi at pagkikwentuhan po, valuing our time, kamusta ho ang oras ninyo? Maaring meron ho sa atin mga kabataan pa lang at meron ho sa atin mga nasa middle age na or maaring meron ho sa atin nasa old age na at pakiramdam nila parang malapit na silang mawala sa mundo. Pero okay lang ho yan mga kapatid. Kasi alam nyo po, hindi naman ho mahalaga kung gaano kahaba at kung gaano kaiksi ang oras na meron ka sa mundong ito. Ang mahalaga, paano mo siya ginamit sa paglilingkod sa Diyos. Kasi balang araw, tayo po ay pupunta sa langit na kung saan ay hindi na ho napapaloob sa oras. At yun po yung bagay na dapat na magpa-excite sa atin. Because sa langit ho, wala na kung katapusan. Purihin po ang Diyos, pagpalain po kayo mga kapatid.